Sa pagkukusa ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board ng Metro Manila at Northern Mindanao, magkakaroon ng dagdag sahod ang mga kasambahay sa mga rehiyon nila. Sa Metro Manila, 7,000 pesos na kada buwan ang minimum wage ng kasambahay mula sa kasalukuyang 6,500. Epektibo ito sa January 4. Umani ng maraming negatibong reaksyon ang inilabas na pagtaas ng sahod ng mga kasambahay sa Metro Manila. Marami ang hindi natuwa. May ilan namang nagsasabi na sapat na ito dahil libre naman ang lahat sa kanilang trabaho. Pakinggan naman natin ang masasabi ng mga kasambahay mismo dito sa agency. Ako si Lady Lynn Lizano, ang nag-a-apply bilang kasambahay sa housemaid. Ang makomment ko lang po sa pagtaas ng sahod na 500, which is 6,500, ngayon ay nagtaas ng 500. Makakomment ko lang, is kulang siya, hindi siya pa. 10,000 po yung sahod ngayon sa agency, pero hindi pa rin po yun sa okay, pero kailangan pong mag-go sa trabaho kasi wala naman choice. Pero sana mas tumaas pa siya ng increase pa. Hello po, ako po si Maria Corazon Bernuevo. Nag-a-apply po rito bilang housemaid sa housemaid.ph. Tuloy po na nagtaas po ng 500, dating 6,500, ngayon po 7,000. Masyadong maliit po, hindi po sapat para sa isang pamilya. Hello po, ako po si Los Biminda Mortil, nag-a-apply po na bilang kasambahay, 500 na galing sa Duli. Hindi po sapat para sa isang pamilya. Dahil po mataas ang mga bilihin ngayon para sa mga bata. Hindi po talaga sapat yun para sa isang pamilya. Dapat po taasan po ng 5,000. Wow! Ako po si Yolanda Medina, nag-a-apply sa Housemates PH bilang isang kasambahay. Parang hindi sapat bilang sa isang pamilyang mahal na bilihin ngayon, hindi sapat ang kanilang increase. Sa panayam naman kay Secretary Bienvenido Laguesma ng Dole, maaring madoble ang kailangang bayaran ng isang employer kapag hindi sumunod sa pagtaas. Nagbabala siya na subalit walang kaso na maaring isampa sa kanila. Pupwede naman silang i-blacklist at i-monitor kung sakaling sila ay mag-hire muli ng panibagong manggagawa o kasambahay. Pinapayuhan na bigyan ng malasakit ang mga kasambahay dahil sila ang katuwang natin sa ating tahanan. Pero paano po ba kapag halimbawa na ang amo ko ay hindi sumunod sa pagtaas ng sahod? Malalaman natin maya-maya lamang. Sa ngayon, pakinggan muna natin ang opinyon ng ating mga recruiters sa pagtaas ng sahod ng mga kasambahay. Good day mga Karen! Ako po pala si Angel. At ako nga po pala si Iza. At ako naman po si Flor. At ako naman po si Joyce. At kami ang recruiters ng Housemates.ph. Masaya naman kami mga ate kasi kahit pa paano tumaas ngayon yung sweldo. Pero kung tutuisin mga ate, kulang pa rin yun. Di ba Ma'am Isa? Yes po, lalo na po ngayon is yung mga bilihin po natin is tumataas. Nagmamahal po yung mga bilihin natin, lalo na rin po sa mga aplikante rin po natin na may mga pinapaaral po ng mga anak. Kaya po talaga tayo nandun is alam naman po natin ang purpose para matugunan yung pangangailangan natin sa araw-araw. Kahit na alam natin hindi sapat, bukod sa kulang, yung emosyon din po ay apektado. Lalo na po ngayon, napakahirap talaga ng trabaho ng mga kasambahay, yaya na nagtatrabaho po sa kanya-kanya nilang mga amo. Disclaimer. Our staff's responses are their individual opinions, grounded in their personal experiences and observations, and do not reflect the agency's official stance. Balik tayo sa tanong na kung paano naman kapag ang amo mo ay hindi sumunod sa pagtaas ng sahod. Ayon muli kay Secretary Bienvenido Laguesma ng Department of Labor and Employment, sumadya sa pinakamalapit na dole sa lugar ng iyong pinagtatrabahuhan. Ibigay ang pangalan ng amo para mapadalhan sila ng reklamo mula sa dole. Tumawag sa hotline number 1359. Ayon kay Secretary Laguesma, hindi ito police matter. Kaya hindi iminumungkahi na tumakbo at magsumbong sa pulis dahil hindi nila sakop ang ganitong mga reklamo. Ang involuntary servitude o involuntary slavery ay isang terminong legal at konstitusyonal para sa isang taong nagtatrabaho laban sa kanyang kalooban upang makabuti sa iba, sa ilalim ng ilang anyo ng panggigipit na maaaring maging isang anyo ng pang-aalipin. Bottom line,
Magbigay ng malasakit sa inyong mga kasambahay. Ang hindi pagpapasahod ng maayos susunod sa batas ay isang form ng pang-aabuso. Ang 500 na pagtaas sa minimum wage ng mga kasambahay dito sa Maynila ay maliit na halaga lamang kumpara sa ginhawang na ibibigay ng ating mga kasambahay. Hindi malaking kabawasan ito sa atin, ngunit may malaking epekto ito sa ating mga manggagawa sa tahanan. Tiyak na mas gaganahang magtrabaho ang isang kasambahay kapag alam niyang ang amo niya ay sumusunod sa batas. Ang paalalang ito ay para sa mga employer na kumukuha ng direkta sa mga kakilala o ang tinatawag naming direct hire. Although may mga employer na nagpapasahod ng mas malaki dito, ay mayroon ring mas mababa pa sa minimum. Sa mga employer naman na kumukuha sa mga katulad naming agency, ay mayroon talagang sinusunod na rate ng sahod na lahat naman ay sumusunod. Paalala, hindi ka man pwedeng makasuhan, ngunit maari ka namang hindi na makakuha ng kasambahay dahil sa reklamong hindi pagpapasahod ng maayos. Pwede kang i-blacklist ng DOLE. Pahalagahan at pagmalasakitan ang mga taong nangangalaga sa ating tahanan. Follow us on our social media. TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook. Need a helper? Contact us. I'm Flor! I'm Isa! I'm Joyce! And I'm Angel! And we are the Recruiters! Please like, Share! subscribe, and click the notification bell button para maging updated kayo sa aming mga videos! Be kind, work hard, at mabuhay! Pamilyang Pilipino! So ano pang inaantay nyo? Apply na! Happy? Okay na to! Okay na to?